Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao. Wala na nga pong iba ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabing ito, ang atin nga pong pag-uusapan na tatalakayin ay may kinalaman dito syempre sa mga nagsusulputan para pong mga kabote na mga bashers ng Kim Pao. Lalo na po ni Kim Chiu because masyado na po silang threatened sa papalapit po na pagpapalabas po ng The Alibay. Threatened sila masyado. Kaya ganyan po at nagdodoble kayo. Kaso, ang masama wala po nangyayari sa kanilang pagdodoble kayod. Anyway, bago tayo mag-start, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng subscribe button natin at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita po na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, ayan, kasalukuyan nga po ngayong nasa Cebu sila Kim and Paolo para ipagpatuloy po ang taping ng The Alibay. Puspusa na rin siguro ang ginagawa nilang ang kanila pong pagtitaping upang mahabol, of course, na maipalabas ito bago matapos daw po ang taon based sa atin pong nakalap na chismis, And ayun ang pinakang magandang balita po sa kabila ng mga bashings kay Kim Chiu na ang The Alibay po ay malapit nang ipalabas. Anyway, speaking of bashers, so nitong nakaraan, inulan nga po ng batiko si Kim Chiu pero hindi naman po siya nagtagal. Ngayon nakakatawa na hindi naman po nagtagal ang ginagawa pong pakulo ng mga bashers na to dahil may totoong tunay na may mas malaki pong problema ang bansa na dapat pong pagtuunan ng pansin. Kaya nakakatawa ang atin pong mga kababayan na matatalino na. Ang atin pong mga kababayan mulat sa kung ano yung mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Kaya ang mga bashers po ay walang nagawa. Hindi po umepek o tumalab yung kanila pong paninira at pangtitirada kay Kim Chiu. Kumbaga, hindi po nagtagal. Bokya na naman sila mga kakimpaw. At alam niyo naman ang dahilan kung bakit masyado po silang threatened sa pagpapalabas po ng The Alibay. Threatened na po sila. The Alibog nga ang tawag nila Kung hindi ka ba naman bitter, di ba? Bitter ka kaya mo sinasabing The Alibog sa halip na The Alibay. Di ba? Ang ganda The Alibay. Pero dahil bitter ka, dahil ampalaya ka, alibog yung tinatawag mo. Kaya nga po lumulutang sila ngayon, sumusulpot, lumilitaw, dahil po malapit na ipalabas ang kinaayawan nilang The Alibay. Anyway, sabi nga ni Ma'am Marlita Aria Rodriguez, wow talaga. Wow talaga ba? Bobita daw. Miss Gandara si Kim? Talaga ba? At sino sa kanila ni Kim ang merong narating? Yung mga bashers na yan, ang tatalino naman para sabihing bobita si Kim. Bashers, walang nilikha ang Diyos na bobo. Kung meron man, kayo yon, mga mangmang na bashers. Yung pinagsasabihan yung bobita, ang merong narating at maraming nagawa na mabuti sa buhay. Kayo, tanong lang. Wag na pong magalit, tanong lang ha. Hindi ba kayo isang dakot na TANGA? Yung sinabihan yung bobita, ano-ano na ang meron siya. At kayong mga tambay na umaasa lang sa bayad ng kung sinong Poncio Pilato para laitin lang yung sinasabi niyong bobita. At ang bobitang ito, sino ang malaking tao na nakakaharap at nakakausap? Ano na ang meron siya na wala kayo? Bakit mayaman na siya? Bakit mayaman na siya at bakit marami siyang
na ipundar na ari-arian at mga negosyo. Kaya nga hindi po ako naniniwala na bubita si Kimi. Kung may bubita man sila yon. Kasi kung bubita si Kim Chiu, anto siya napakatalino niya, napakawais ni Kim Chiu. Para saan ilagay ang pera, ang mga pinaghirapan, kung paano kumayod ng patas, di ba? Unlike sa mga bashes po na ito, na masyadong bobo sa buhay, sa halip na magtrabaho, sa halip na gumawa ng mabuti, ay hindi. Dahil bobo sila, ayun yung ginagawa nila, ang manira na lang. At tumambay na lang sa social media at mangbatikos ng mga tao. Gawain ng mga bobita yan eh. Kung di ka ba naman bobo sa buhay, di sana ikinilos mo na lang yung katawan mo at nagtrabaho ka. Hindi yung puro inggit yung pinapairal mo, di ba? Yung bobita na tinutukoy at sinasabihan nila, mas marami pa po ang narating sa buhay. Samantala, sabi pa dito, napatapos ang mga kapatid sa sariling sikap niya. Ano pa ang meron itong sinasabihan yung bobita? Kayo, anong kaya niyo ipagmalaki sa buhay niyo? Yan bang trabaho niyo na binabayaran kayo para manglait at manira ng taong nagsisikap para mapaganda ang buhay ng pamilya niya? Yan ba ang bobita? Sana bago kayo manlait ng isang tao, tingnan nyo muna yung mga sarili nyo na wala ba kayong kapintasan kahit konti. Pero hindi eh. Yung nilalait nyo, mas maraming alam sa buhay. Sabi pa nga, mas umaasenso ang taong masipag at madiskarte at mapagmahal sa kapwa. Ngayon, asan kayo? Kung matalino ka, anong meron ka ngayon? Si Kim, asan siya? At ano ang meron siya at narating sa buhay? Ano ang estado ni Kim? At ikaw, ano ang kalagayan mo rin sa buhay? Magkapareho ba kayo ng kalagayan? Di ba hindi? Si Kim, pag tumigil magtrabaho, maganda at masagana pa rin ang buhay. Ikaw, gutom ka na kasi wala ka nang lalaiting Kim. Babayaran ka pa ba ng idol mo? Abay, natural hindi na. Wala na yung paborito nyong nilalait at sinisiraan. Ngayon, sino ang may isip sa inyo ni Kim? Talino nyo, mga bayarang bashers. Oh, ha? Grabe pak naman ngayon. 'Di ba? So, mas lumalabas na sila yung bobita kaysa dun sa tinatawag nilang bobita. 'Di ba? Mga bobita, kung ano-ano na lang yung ginagawa sa buhay. Kung ginagamit sana nila yung utak nila, di sana hindi sila napupunta sa gantong sitwasyon ng buhay nila na kinakailangan pang manlait ng kapwa. Ang lungkot siguro ng buhay nila kasi may time pa sila mangbatikos ng mga maliliit na bagay. I mean, kung maliit na bagay lang naman, kung masaya ka sa buhay mo, hindi mo na palalakihin yan at wala ka nang pakialam eh. Kasi, napakaliit na bagay niyan para isama mo pa sa buhay mo. Problemahin mo pa. Ang problemahin nyo yung future nyo. 'Di ba? Hindi yung maliit na naging mali ni Kim Chiu. Huwag kayong silip ng silip. Ayan, tuloy na ba back to you kayo eh. Ginigigil nyo. Tuloy, itong si Ma'am Merlita. Anyway, mula naman po sa comment ni Ma'am Helenita Catalasan, maganda rin gabi. Gandara! Ayan, good morning daw po. Dahil lang sa band na 4 of Spades, binabash si Idol Kimi. Hindi naman kilalang banda yan. And why this band use Roman numerals, even me? I will read it IV. If all the hosts in its showtime makes mistakes too. Nobody's perfect. Don't judge a book by its cover. God bless Gandara and God bless my idol Kimi from Paris, France. If daw, ayan na from Madam Melinita Catalasan, if siya raw po ay mababasa rin IV of Spades yun.
kung nasa posisyon siya ni Kim Chiu kasi hindi naman niya kilala yung banda. At bakit din daw po ang nagamit na pangalan? Numeral number. Siguro kasi mahilig po sila sa sugal. Charot, hindi naman siguro. Pero may nabasa ako tong comment, si Kim kasi hindi mahilig sa sugal, kaya hindi pamilyar sa Four of Spades. Gamit po ata yung term na yon sa sugal. O, diba? At least nakita pa rin natin yung mabuting side ni Kim Chiu doon. And nakilala, at least, diba, ang banda, because of Kim, mas tumatak tuloy ang Four of Spades band because of Kim Chiu. Pasalamat pa sila kay Kim, no? Kasi kung hindi po nagkamali si Kim, hindi po tatatak sa utak ng mga tao yung banda nila. Hindi pa rin po sila kilala, even if na po sila, contestant na sa Showtime. Iba pa rin yung nagawa ni Kim Chiu. O, diba? Anyway, hanggang dito lang muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa mga susunod pa nating chikas. Maraming pong salamat.